Guys, welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. King of Wands in reverse. Page of Swords in reverse. Six of Pentacles. Ikaw ba tong King of Wands in reverse? It's you. Parang negative yung thoughts mo ngayon. Parang nag-grief ka, problemado, parang nawalan ka ng confidence, tiwala sa sarili mo, sa capabilities mo, sa kaya mong gawin, kasi in reverse eh. Parang kinakabahan ka, kabado ka, o nervous ka. May gusto kang invisan, bigyan. Gusto mag-share ng blessings mo. Mawain ka, matulungin. At mapagbigay. Kumbaga, generous ka, ganon, or charitable. You know how to give and to receive. Parang ganun ba? Ano pa? There is a new beginning. Na-attract mo yung stability, opportunities, money, or makapag-purchase ka ng house and lot, and then magsama na kayo ng person mo. Yung ganun ba? Yun yung mga na-attract mo. Stable yung beginning. Security. Ano pa? Ang darating sa'yo. Strength. What's the strength yun na darating sa'yo? May babalik sa'yo. Ano yung strength pa dyan na babalik sa'yo? Tao ba yan? Yung babalik sa'yo na yan, na strength? Yes, it's a person with a Page of Pentacles na seryoso yan sa'yo. Maging consistent hanggang yung mag-umpisa kayo from the start na stable na relationship na may growth. Yan. Small man yung offer niya pero willing siyang stay at mapag-grow yung sisimulan ninyong relationship. Magsimula sa small offer and then pero stable siya. Hindi siya yung parang responsable ba na mag-reach out and then wala na sunod na araw. Ito consistent to, maging consistent to kasi hangad yung mag-grow yung at mag-continue yung umpisa ninyo together. It's a strong person, majestic, and may inner strength. Babalik pala yan sa yung person na yan, nag-embody ng strength. Matapang. Ano pa? Ang parang may pagka-proud. Proud ba yung person na yun nag-embody ng strength? Proud siya. Kasi bakit siya naging proud? Yung dahilan kung bakit proud siya, kasi clouded yung isipan niya. Pwedeng clouded ng success na na-achieve niya. Dahil sa clouded yung isipan niya na sa clouded or yung isipan niya. That's why proud siya. Yun ang reason kung bakit proud siya. Maaring pinalaki siya na sa environment or sa family na na-develop yun sa kanya na naging proud siya. That's why clouded yung isipan niya. Tingin niya ay tama yung maging proud. Actually, parang wala namang masama sa pagiging proud, no? Lalo kung yung proud ka sa mga achievements mo, sa kung ano yung narating mo, kung meron ka naman talaga narating. Maliban na kung proud ka na tika lang, na na hindi naman totoo.
proud ka sa yung parang ilusyon lang sa isipan mo. Parang ganun ba? Or, iba-iba kasi yung pagiging proud eh. Okay lang yun maging proud ka, basta totoo. Ganon. Ganon ang paniniwala ko. Basta totoo. Kung ano ka. Kung may mga na-achieve ka, wala namang masama. No? Yung proud ka sa mga na-achieve mo. It adds confidence sa'yo. At tataas yung self-esteem mo. Pag may mga na-achieve ka, makes you proud. It makes your parents proud. It makes the people who are supportive to you proud also. Pero of course, yung mga nainggit sa'yo at mga na-insecure sa'yo, bitter sa'yo, ay they will try to ruin your self-esteem. They will try to drag you down kasi nainggit ka eh. They will do some schemes, plots, and deceit para i-down ka. Para magmukha kang fool. Sa paningin ng iba, pwedeng ikwento ka nila or gagawa nila ng kwento, pagkwentuhan, okay, parinig pa sa'yo na pinagkukwentuhan ka nila, na para manipulation ba? Para isipin mo na kung ano yung pinagkukwentuhan nila tungkol sa'yo, ay ganun ka nga. Kasi ang tao talaga ay cunning. Kadalasan sa mga tao, karamihan sa mga tao, cunning. Nung silang unang panahon pa yan, cunning talaga yung tao at may mga evil talaga ng mga tao. Kaya nga, lilipulin yung mga tao sa mundong to. Pag nag-end of the world na, isi-save lang yung mga nabubuti, righteous. Pero yung mga evil doer at yung mga masama talaga, ayan yung hindi masasave. Sila yung pisti ng locos. Kasi ibig sabihin, napaka na talaga ng mga yan. Evil, masama, sasama. Yung pagkukwentuhan kanila tapos mag-anuhan sila, magkuntsabahan, they will plan against you. O kaya ay sila din mismo nagkakaintindihan sa kapulisyan nila, sa mga pinagkukwentuhan nila, sa gossip nila, sa mga criticisms na ginagawa nila against you. Kanya-kanya silang opinion, kanya-kanya silang pang-criticize, kanya-kanya silang pero mga foolish. Yung parang yan sila nagtitipon-tipon, mga ganon. Tapos pagchismisan yung isang tao, ang focus ay buhay niya, sila yung buhay ng taong pinanggitan nila, na-insecure sila. Ayun ang pinagtuunan nila ng pansin. Hanggang sa madami namang gawain sa bahay nila, hindi nila naintindi. May mga anak silang intindi, hindi nila naintindi. Kasi yung buhay ng iba, umiiral yung insecurities, inggit. Yun ang inintindi. Yung mga anak, may mga uhog pa, ilong, hindi mapunasan. Ay, hindi magagamot. Ganun ba? Nakalimutan pakainin pala, ayak na yun. Painumin ng gatas. Kaya mga gano'n na. O, hindi man lang manigpit yung bahay, hindi man na malinis. Yung labahay na tambak. Inuna pa chismis para kumalma yung damdamin nila, yung isipan nila na ma-fulfill sa pag-chismis. Dahil na-insecure, dahil na-inggit sa isang tao, pag-chismisan nila. Hanggang sa kumalma na yung inggit nila at insecurities. Parang nailabas na nila through that. Talagang pinaglaanan nila ng panahon o kaya gagawa sila ng witchcraft. Sabihin nila,
masigit ka sa akin puro na lang sa'yo pero pinagsikapan ng tao yun kung ano meron siya. Hindi ka pwedeng yumaman, hindi ka pwedeng gumanda ang buhay mo, sisirain ko, ganun sabihin nila. Nagagawa sila ng mga witchcraft, deceit, evil, against sa mga taong kininggitan nila at sa mga taong kina-insecurean nila. Dahil umiiral yung inggit, ganid, kasakiman, selfishness, pagka-evil nila. Kaso lang, pag namatay sila, impyerno namang bagsak ng kaluluwa nila. So ano pa, tungkol sa person na to, hindi pa talaga nila yan ma-realize yung impyerno kasi hindi pa sila napunta sa impyerno. Pag nandun na sila sa impyerno, may mas malala pa sa impyerno, yung abyss. Yung talaga matinding tormentation doon. Torture. Yung inaabot ng mga nandun sa abyss. Kahit demonyo, takot dun sa abyss Mga demonyo, ayaw na lang i-send dun sa abyss. Kasi matindi dun. Ruled by Abaddon dun sa abyss. Matinding tormentation dun. Doon manggagaling ang mga locust sa end of the world na pakakawalan dito. Doon manggagaling yun. Sa bottomless pit. Sa abyss. Bakit matindi ang torment sa ibang mga tao? Bakit dun sa abyss? Kasi matindi din yung pagka-evil nila matindi yung kasamaan nila Kaya dun sila sa abyss. Mas matindi pa yun sa impyerno. Ano ang feelings sa'yo ng person na to na nag-embody ng the strength sa'yo? Anong feelings ng person na to sa'yo na nag-embody ng the strength? Eight of Wands and reverse and Six of Wands. Upright. Gustong-gusto kanya mapangasawa. Pakasalan. Makasal kayong dalawa at maging partner kanya. Magkaroon ng Six of Wands, kasal, may kinakasal dito. Na magtagumpay, dinidesire niya talaga, o gustong-gusto niya talaga magtagumpay na makasal kayong dalawa. Na magtagumpay, na maging victorious, na makasal kayong dalawa. Na wala nang mga pang-atake. Wala nang mag-succeed. Wala nang didiretso sa inyo ng mga atake, mga sinesent ng mga evil na tao. Sinesent ng evil na tao. Evil na tao, tama. Ano pa ang iniisip ng person mo na to sa'yo ngayon? Iniisip ka ba ng person mo na to na nag-embody ng the strength ngayon? Oo, iniisip ka niya. Napaka-covetous niya sa'yo. Para bang nagiging greedy siya sa'yo ba? Na sa kanya ka lang, ganun. Gustong-gusto niyang mapasa kanya ka, na magtagumpay talaga siyang magkaroon ng stability sa inyo, na mapasa kanya ka. Na makip ka na niya, hindi ka na mawala sa kanya. Na ihag ka niya na mahigpit. Na basta yung hindi ka na mawala sa buhay niya. Bakit nadala na yan siya nung nawala ka sa buhay niya, nung nilet go ka niya, nung times na hinayaan ka niyang mawala sa buhay niya, or kung tinaken for granted ka man yan, nadala siya sa nagawa niya dati. Oo, nadala siya.
Nadala siya na nawala ka sa buhay niya dahil kung ano man ang reason, no? Lalo na kung parang tinaken for granted ka niyan dati. O kaya nawala ka sa buhay niya, nadala siya. Alam niya kung gaano ka halaga na nawala sa kanya. Napaka-importante. Kabiyak ng puso niya. Ganon. Ano pa? For sure, naging emotional talaga yan nung nawala ka. Maaaring siya pa nga itong lumayo sa iyo eh. Pero nakita niya na yung halaga mo. Kung gaano ka importante sa kanya. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan na nag-embody ng the strength ngayon sa'yo? He is coming. Or this person is coming. Kung babae siya, di she's coming. No? Kung lalaki, he's coming. Diba? Courageous to siya, color blue. Courageous and brave. And porsigido, purso ka. Napuntahan ka. O mag-take ng action sa'yo. So, driven din. Ano pang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to sa'yo na nag-embody ng strength? This is a collective reading, ha? I can't stop thinking about you. Diba? Possessive na siya sa'yo. I can't stop thinking about you. Hindi daw siya matigil kakaisip sa'yo. Pati ngayon nga, iniisip ka niya eh. Na mapasakan niya ka talaga. Gusto niya mapasakan niya ka. Kung paano ka mapasakan niya. Possessive eh. Habang iniisip ka niya nung gusto niyang buhay, o mga ideal future na kasama ka, o mga iniisip niya na gusto niyang buhay, kasama ka, gusto niyang buhay, no? Ganon. Facts. Gusto niya siguro yung mag-alaga kayo ng facts, o sa places na yung number 14, it's number 5 when it comes to numerology, and number 9, Mercury and Mars. Yung there's harmony and balance and good yung samahan ninyo, relationship ninyo, as well as yung communication nyo ay maayos. And maganda yung communication ninyo, no? Walang conflict, ganun. Yung nagkakaintindihan kayo, good yung communication ninyo sa isa't isa, ganun. At with this tree, matibay yung inyong relationship, no? Rooted, may puno, may roots pa. Rooted and grounded. Rooted on the ground, parang ganon. And yung magaling kayo sa communication din, so that you can earn a lot of money. Lalo kung you have a business or plano nyo magnegosyo kayo, na pag meron kayong mga clients, customers, maayos kayo makipag usap sa mga customers at clients ninyo, mga ganon. Ano pa ang gusto niyang buhay? Kasama ka ng person na yun nag-embody in the strength. The Tower. And this gentleman. Mag-umpisa kayo na ng relationship. Maging courageous siya, maging matapang siya na i-pursue ka para mag-umpisa na kayo ng relationship.
Huwag siya mag-back down. Huwag siya mag-hold back. Hindi maging courageous, matapang. And yung mamuhay kayo sa secluded na place na with a tower na you can create and build a harmonious and yung may balance na relationship. You will start to live in a place na tahimik, secluded. Walang gaanong kapitbahay, walang gaanong nakakaalam, no, ng place na tinitirahan ninyo. Parang yung sa Rapunzel, guys, no? Diba, nasa tower siya nakatira. So, gusto niya yung sa place na tago. Diba, tago yung place niya na tinitira ni Rapunzel yung sa fairy tale na, no? Yan. Na maliwalas, na peaceful yung paligid. Ganun. So, ano pa? Ang wish for you ng person mo na ito, nag-strength for you. Magkaroon ng balance sa inyong dalawa, na makasal kayong dalawa. And for you naman, ay kung merong gumawa sa ng injustice, unfair, evil, magkaroon na ng hustisya daw, no? Makamit mo na yung hustisya. So, yan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga bagong dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button and sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niyo upload ko, at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.